Mga kaubayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi, at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan. Magkomentuhan na po tayo mga tambay. Komentuhan po natin ito pong balita na nilabas po na pork barrel king. Ito daw pong magtsuhin na si Tambaluslos at yung representative po na si Sandro Marcos, ang anak po na tinatawag na si Bonget, mga bayan, at si Bangag ng kanyang ate. At talagang totoo, lumalabas po ngayon na totoo ang revelasyon at pasabog ni Saldico. Dahil lumalabas na po, yung lagi po natin sinasabi mga kabayan, wala po kasing baho, wala po kasing dumi, at napakabaho, lalong-lalo ang pagnanakaw na ginawa nila umano, na hindi po ito aalingasaw. Aamoy at aamoy po ito mga tambay. Ito po, painggan po natin ang balita at umalingasaw po ang napakaraming pera na sinasabing ninakaw umano nila. Ang pork barrel na hindi nabababa sa 1.2 trillion mga kaubayan. Ang sinasabing PCIJ o allocable, tingnan po natin at painggan po natin ang balita. Umabot sa 30 bilyong piso ang tinatawag na allocables ni na Presidential son Sandro Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa PCIJ, ito raw ang bagong muka ng pork barrel at ang dalawa ang alleged pork barrel kings. May sagot naman ang Malacanang dito. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. May tiwala ang Pangulo sa anak niyang si House Majority Leader Sandro Marcos na kaya nitong tugunan ang mga kwestiyon laban sa kanyang allocable projects sa 1st District ng Ilocos Norte. Ang allocable ay termino sa DPWH na nangangahulugan ng automatic funds sa ahensya para pondohan ang mga infrastructure project na nakatuon sa social development. Sa isang report ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, napag-alaman na top 1 and 2 sa listahan na may pinakamalaking allocables si Congressman Sandro at si presidential cousin and late 1st District Representative Martin Romualdez. Ayon sa PCIJ, sa 1.2 trillion peso allocables mula 2023 hanggang 2025, 15.8 billion pesos ang napunta kay Congressman Sandro at 14.4 billion pesos naman kay Congressman Martin. Alam naman po ng Pangulo na alam ni Congressman Sandro Marcos ang kanyang ginagawa at alam niya po kung paano ito sasagutin. Nagsimula ang pag-usbong ng allocables noong 2023 sa ilalim ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa pamamagitan ng tinatawag na BBM Parametric Formula o Baseline, Balanced, and Managed Formula na tanging si former DPWH Undersecretary Catalina Cabral lang daw ang nakakaintindi. Ipinapasok ang mga allocable sa National Expenditure Program o President's Budget. Kung bakit nanunuot mula sa District Engineer hanggang sa pinakamataas na pwesto sa DPWH ang issue sa allocable, nagmumula kasi ang BBM Parametric Formula sa mga District Engineer. Sila ang magbibigay ng listahan sa mga kongresista ng allocable projects na sasapat sa ceiling fund per district. Mamimili ngayon ang kongresista kung ano-anong proyekto ang maisasama sa pinal na listahan ng kanyang allocable. Pagkatapos, nasa kamay na ni former Yusek Cabral ang bola kung magkano at anong projects ang i-endorse ng DPWH at ng Budget Department. Ayon yan kay dating DPWH Yusek Roberto Bernardo na hindi rin daw alam kung paano nangyayari ang computation ng allocable. Kapansin-pansin din sa PCIJ report ang analysis nito na sa kabila ng trillion peso allocables ng magkamag-anak na kongresista, wala ni isa sa allocable ng Duterte allied lawmakers na sina Congressman Paulo Duterte, Isidro Ungab, Pantaleon Alvarez at Kaimer Olaso ang napasa sa 2025 budget. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire Youth. Talagang buhay-buhay po, no? Buhay na buhay po sa pondo at pera ng taong bayan sa ating buwis ang mga hinayopak na ito umano. Ibang klase po. Katindi, no? Grabe po ang mga allocable na nakukuha po sa kanilang mga distrito. Kaya nga po grabe po, no? Sila lang po ang mga pinagpala. Ang mga pinagpala po sa pera ng taong bayan, ayan po. Ang Marcos, Romualdez, Araneta umano. Nasa kanila po lahat. Grabe, no? Kaya po yung sinasabi po ni Saldico, talagang lalabas po na
ang laki po ng katotohanan. Napakalaki po ng katotohanan ng mga sinasabi ni Saldico na talagang itong pamilya na ito umano ay mga swapang, timawa, mga ganid, hindi po ba mga sakim umano sa pera at sa kapangyarihan. Hindi kaya, mga kabayan? Grabe, no? Grabe po, ang lalaki, no? Ang liit ng distrito, pero binabudgetan ng bilyon-bilyon, taon-taon, at umaabot na ng 100 o 1.2 trillion at daan-daang bilyon ang pinopondo po sa kanilang mga distrito. Gaano po ba kalaki ang distrito ni Tambaluslos para buhusan mo taon-taon ng bilyon-bilyon? Hindi po ba? Ganon din po ang Ilocos Norte, ang First District, I think. First District, itong si Sandro. At yan po ay dapat pong silipin yan, mga kabayan. At alam naman po natin, pag sinilip naman po yan ng ICI, mga kabayan, alam na po natin ang mangyayari dyan. Hindi po ba? Alam na this. At yan po, dapat po ang sumilip po dyan, number 1, ang taong bayan. Hindi po ba? Dapat pong silipin yan, mga kabayan, lalong-lalo po yung mga kababayan natin na nakakaintindi po sa mga proyekto, yung ating mga kababayang mga engineer. Hindi po ba? Yung mga kababayan nating mga engineer, yan po ay napakasarap po silipin at napakasarap pong i-audit yan. Hindi po ba? Hindi kaya ito i-audit ng COA kung hindi natatapalan ng COA at hindi po nadidiktahan. Mga kababayan, napakasarap pong i-audit ang mga proyekto nitong magtsuhi na ito. Ang anak at ang pinsan. Kaya pala talagang matatawag mo na talagang sila ay mga pork barrel king and queen. Hindi kaya? Grabe, no? Grabe po sila katakaw. Lumalabas po talagang masisiba ang mga hayop na ito umano. Napakasisiba umano sa pera. Talagang nasa dugo na pala nila umano ang pagiging gahaman, mga kabayan, timawa, sakim. Hindi kaya? Nasa dugo na talaga nila. Nananalaytay na po sa kanila ugat. Ang dugo, mga tambay, ibang klase. Kaya nga kawawa po itong ating bansa na sila po ay bumalik lamang para sinasabing bumalik sa kapangyarihan para lang po gawin ang ganito. Gawin lang po sa Pilipinas. Gawin lang po sa ating buwis. Gawin po nila ang ganitong klase. Bumalik lang sila sa kapangyarihan para magnakaw na magnakaw. Ganun ba? Yan lang ang iiwanan sa ating legasiya ng mga demonyong ito, na maghari at magnakaw. At mga walang pakialam, walang budhi sa nararanasan ng mga Pilipino kahirapan. Walang pakialam ang lahing ito, Puro pera pala. Hindi kaya? Nakakalungkot. Kaya yung pinasabog ni Saldico, mga kabayan, ibang klase yun. 2 bilyon buwan-buwan ang inihingi nung tinatawag na bongit at bangag ng kanyang kapatid. Tapos yung asawa naman, yung asawa at yung kapatid na Araneta, kumikita rin, mga kabayan. Talagang pinagkakakitaan ang ating mga pagkain, pati sibuyas, bigas, at napakarami pang iba. Isda, mga export, kaya tinatawag na export king at queen. Ibang klase po. Ito pong gobyerno na ito. Talagang ginawa po tayong gatasan. Ginawa pong gatasan ng mga pamilyang ito. Kaya ang nangyari sa ating bansa, mga kabayan, dahil nga inumpisahan nilang gatasan na ganitong klase ang ginawa nilang paglilingkod. Kaya ang nangyari po sa atin, magmula sa top, nagmula sa puno, mga magnanakaw hanggang sa baba, puro magnanakaw na rin po umano. Kaya napakaliit na porsyento na lang po ang mga politiko na natatakot po magnakaw na katulad nila. Hindi po ba? Grabe. Sino kaya ang matapang na mag-iimbestiga?
mga kabayan, para po matuklasan at talagang yung mga tao na yan na mapanagot. Kung ang mag-iimbestiga lang ay ICI, mga kabayan, itaga po natin sa bato. Wala pong mangyayari sa investigasyon na yan. Hindi kaya? Itaga natin sa bato. Walang mangyayari. At kayang-kaya naman daw po sagutin. Doon lang naman po tayo dadaanin ng mga demonyong yan umano eh. Saan tayo dadaanin? Kaya raw po sagutin yan ayon sa Malacanang. Yan ay napaghandaan na naman. Lahat ng aligasyon, bilyon-bilyon, trilyon, kaya naman daw po sagutin. Kaya nga po sa ating bansa, nung sila na po naglingkod, mga kabayan, kailangan na po natin tanggapin. Ganyan po gusto nila mangyari eh. Lahat ng ginagawa nilang pagnanakaw, kailangan po ikatanggap-tanggap sa atin. Katanggap-tanggap po ang ginagawa nila. Dahil wala pong napaparusahan na katulad ng mga lahi na ito, yung lahi na ito, katulad po ng Romualdez Marcos Araneta, sa tingin nyo mapaparusahan sa panahon ngayon? Tingin nyo? Kayang-kaya nilang pasinungalingan yan? Hindi kaya. Hindi po ba? Kaya nga po yung inaasahan natin mga kabayan, maupo lang po ang Duterte. Pag naupo po ang Duterte, lalo-lalo ang Vice President, lalabanan niya po lahat ng mga demonyong yan. Pasusukahin niya po yan lahat ng mga ninakaw nila. At yan po ay maiimbestigahan ng tama. At hindi po kailangan ng Vice President ang ICI. Hindi niya kailangan yan. Hindi po ba? Alam ng Vice President kung paano managot ang mula sa ulo hanggang sa baba. Hindi kailangan ng Vice President ng ICI para pagtakpan ang dapat pagtakpan. Hindi ba? Hindi kaya, mga kabayan? Kaya yan po, mga kabayan. Ano pa ang ibibigay sa atin ng paglilingkod ng mga demonyo ito? Itong mga hayop na ito umano. Yan po bang paglilingkod? Mag-aapat na taon ang paglilingkod na ibinigay sa atin? Puro kaperahan ang issue? Puro pamumulitika? Pahirap sa bayan? Unbelievable. Diyan tayo dinala. Programa na pagnanakaw. Talagang history po ang pagbabalik po ng mga salot sa ating bansa. Talagang masasabi mo na talagang itong pamilya na ito umano ay mga salot talaga umano sa ating bansa. Napakagahaman sa pera at kapangyarihan umano. At may bisyo pa na pulburon. Hindi po ba? Pulburon. Ibang klase itong pamilya na ito. Dinaan ka sa pagnanakaw. Saka ngayon babanat ng pulburon. Dinaan ka na sa pagnanakaw umano. Nilagay pa sa kahihiyan ng bansa mo. Pinabagsak pa ang ekonomiya ng bansa mo. Ibinaong ka pa sa utang. Pinapatay ka pa sa kanilang mga proyekto. Saan kaya pupunta itong mga hayop na ito ngayon umano? Makakarating kaya sa langit ng mga taong ito? Tatanggapin pa kaya sa langit ang mga lahi ni ito, mga lahing ito? Kaya, nagtatanong lang si Kamanong, katanggap-tanggap pa kaya sa langit ang mga lahing ito? Napakatatakaw sa pera umano. Ibang klase po. Yan po mga kabayan, yan po. Marami pa tayong matutuklasan at marami pa tayong mababalitaan na araw-araw po ay pera ang pinag-uusapan. Perang ninanakaw nila. Yan po ang lagi pong nananalaytay ngayon sa ating bansa. Korupsyon, pamumulitika. Ganyan po ang paglilingkod po nila. Korupsyon, pamumulitika. Unbelievable. Only in the Philippines. Tapos, proud pa sila. Proud pa. Pagka merong nagpahayag, ang ginagawa nilang pagnanakaw at korupsyon, ikukulong ka pa. Kakasuhan ka pa. Mga bayan, matatawa ka na lang sa mga kawalang hiyaan ng mga taong ito. At yan naman po, mga kabayan, mamamatay din po yung issue na yan. Hindi ba? Papatayin lang din po ng media yan. Hindi kaya? Papatayin din ng media yung issue na yan. Papuputokin nila
Mga ilang linggo, ilang buwan, tatabunan na po yan. Dahil i-divert na po nila yan sa ibang issue. Dahil laging nahandyan po ang pang-divert po nila ang mga Duterte. Ang kaalyado ng mga Duterte. Yan po. Ganyan po ang ginagawa po ng mga hayop na yan. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po mga kabayan sa mga nagko-comment, like, share, subscribe, sa mga subscribers po natin. Thank you po sa mga nagbibigay po ng tulong, sa mga nagko-comment, like, share, subscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. Sana po ay lagi po kayong maingatan. Tayong lahat po ay laging maingatan, mga kabayan. At syempre po, yung panalangin po natin sa ating pong pamilya, sa ating pong buong sambayanan. At syempre po sa pamilya Duterte na tayo po ay laging mailayo sa kapahamakan at maingatan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulong Duterte. Maraming salamat po mga tambay sa mga dasal po ninyo. Thank you po. Ingat po tayo at tiis po mga kabayan. Tiis lang po. Hindi naman po sila panghabang buhay ang mga demonyong yan. Paalam. Bye-bye.